Paano naman kapagka, ang problem mo is let's say 55% yung win rate mo pero sa account mo is negative, let's say negative 100 ka, no? So, ano problem diyan? So, risk management, no? So, risk management yung pinaka-problem. So, dito pinakang inaano natin, yung pips calculation or lot size calculation. Kailangan sa account mo, alam mo yung lot size mo per trade, di ba? So, sa trading, hindi naman pare-parehas ng pips, di ba? So, minsan yung SL mo 50 pips, minsan yung SL mo 20 pips, di ba? Minsan yung SL mo 30 pips, minsan 100 pips, di ba? So, kung pare-parehas mong iwawan, let's say, nag-ano ka, let's say sa tracker mo, pare-parehas yung lot size mo na 0.05, di ba? So, tapos, 0.10 na lang para mabilis compute. Tapos yung una mong SL is let's say 20 pips, so negative $20 ka dun. Tapos yung second mo na SL, so let's say ano ka dun, 30 pips, so negative 35 pips ka dun, diba? Negative $35. Tapos let's say yung second SL mo is 100 pips, di ba? So negative $100 ka dun. So kung isipin mo, hindi siya super, super uniform, parang hindi siya pare-parehas, di ba? So kahit sabihin mo nanalo tong $20 mo, pero natalo ka ng $100, di ba? So parang wala lang, di ba? Parang sayang lang yung maganda mong entry dito. O parang ganun, yung pinaghirapan mong analysis, di ba? So, yun yung importance ng pag-compute ng lot size niyo. O lot size, so i-base mo siya, yung lot size sa per analysis mo, kung ano yung risk management mo. So, mamaya, papakita natin yung mga bawat ano niyan, bawat example, no? Parang paano siya in actual trading. Paano mo gagawin in actual trading yung pag-compute ng lot size based sa risk management mo. Okay? Ayan. So pagets ba yung ano, yung tracking? So magka-track na ba kayo? So dapat magka-track tayo so para hindi tayo nanguhula. Let's do track na. Ayan. No. So yan yung pinaka number one, no? Yung tracking. Okay? So para kapag ka magtatanong ka sa akin, sobrang easy lang din i-correct, no? Para mas madali mag-correct. Hindi ako manghuhula, no? Kasi pag sasabihin mo sa akin, coach, ito yung problem ko. Huhulaan ko lang din yung sasagot ko sa'yo kasi wala akong data di ba? Wala akong parang ito, wala akong masasabi sa'yo, wild guess lang siya. So, kung isipin mo, natulungan ba talaga kita or hindi? Di ba? Sige, magkano capital mo life? Let's say I started at 34. 24. Yeah. $24. Mhm. Tapos, right now, ilan na ngayon? Ngayon, last Mhm. time is 159. Ngayon, 159, 159 na ngayon. Yeah. Sige, ito yung starting point. Yung mas maganda to 159 Galing para sana all. Profitable. okay, consider na natin 160. So, $160. So, number one is always may assessment set mo sa nakakailang trade ka ba per day. So, kahit estimate lang average nito. So, let's say nakaka 5 trades ka. So, tapos, magkano yung percentage na i-release mo sa capital mo? Okay, so mag-start tayo, Russell. So, let's say ganito. So, gagawin natin, mag-compute tayo ng So, tapos, ano time frame ka normally, Russell, nag-analyze? 15. 15. Sige, Mm. 15 tayo. So, let's say 15 minutes time frame. So, let's say ganito yung analysis mo kaya sa atin. Diba? So, ito yung high, ito yung low, lower high, lower low, lower high. Diba? So, tapos, pwede ka na mag-entry sa Toblerone. Diba? Sino mga mahilig sa Toblerone dyan? Let's say ganyan sa rejection. Diba? So, let's say at this point, nag-entry ka dito. And then, lagay lang natin yung mga details. So, tapos, 1:2. So, let's say ganyan, 1:2. Sobrang layo. Okay? And then, magbe-base tayo dun sa risk mo. So, yung risk mo is $10. So, $10 risk. So, number one is, alamin mo muna yung pips, di ba? So, ito, 163 to, di ba? So, kasi yung basis, ang ginawa kong basis dito is yung 0.10. Kasi pag 0.10 is, i-move mo isang decimal dito. So, magiging 163, di ba? 1,632. So, 163 pips siya. So, yung equivalent niya sa dollars, so, kapag nag-0.10 ka, is yun din mismo. So, $163, no? Yun yung computation niya. So number one, kapag mag-trade ka, so kasi sa trading, di ba, so quick ano siya, decision-making process, di ba? So hindi, kasi kung matagal ka mag-decide, either wala mo na lang yung lot size mo or naiwan ka na, di ba? So pinakang number one, dapat alam mo na to sa brain mo. So 0.05, 0.01, no? So base sa ganyang capital. So 0.10, ito is actual pips niya. Actual pips, so yun din yung dollars niya. Ayan, so $163. So 163 pips. Tapos,
So, 163 pips, tapos ito, actual pips, divide 2. So, ilan ba yung 163? 80 na lang, $80 na. So, gano'n lang, hindi naman kaya, super accurate. Ito naman, actual pips, divide 10. So, magiging $16.3, di ba? So, every time magti-trade ka, ito yung quick na nasa parang mind mo kapag naisip na compute. So, kasi kapag ganito, 0.10, alam mo nang kung let's say 163, alam mo $163 kapag nag-0.10 ka. Kapag nag-0.05 ka is $80, di ba? So, tapos kapag nag-0.01 ka, which yun yung pinakamababa, so $16.3. So, ano yung pinakamalapit, di ba? So, ito yung pinakamalapit, di ba? Sa $10 risk. So, I think pasok naman siya. Kasi yung risk mo is 10 to 20, di ba, Russell? Yung risk mo. So, yun yung lot size mo, 0.01. So, tapos, paano kapag mas maliit yung, yung SL pips mo? So, let's say, early entry ka, maganda yung position mo. Let's say, ganyan. Let's say, ganyan. Eto. Pero normally sana yun. Sa 5 minutes time frame na mas lilit yung lot size mo. So, let's say, ganyan. 68, di ba? 68 pips. 68 pips. Sa 0.10, anong answer, guys? 0.10. Equivalent to dollars. 68, di ba? Sa 0.05, 34. Sa 0.01, 6.8. So, ano yung pinaka-close na ano? Ano yung gagamitin mo lot size? Pwede ka mag 0.01 or mag 0.02. Kasi yung 0.02 is parang around $12 something or $13 something, di ba? So, yun yung lot size mo kapag ganitong 68 pips yung risk mo. 68 pips yung analysis mo. So, para mag-match siya dun sa around $10,